What's that? Lately I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin at muli meron po tayong daily words of encouragement kahit gabi na po sapagkat nagpe-prepare po kami para sa ating anniversary bukas. Ano po? And ito po ay paalala lang para sa atin sa kabutihan ng Panginoon na kinakailangan He deserve our worship and praise tomorrow as we celebrate our first mission anniversary po, lalong-lalo yung mga taga Camden City that punta po kayo dito sa ating worship place. Tayo po muna manalangin. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang aming pag-aaralan na inyong salita at mag-remind po muli ito, Panginoon, na kayo po ay napakabuti, dakila sa aming buhay. Ito po ang aking dalangin. Pagpalain niyo rin po lahat ng nakikinig sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Sabi po ng Bible dito sa Lamentations 3:22, "It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassion fail not." Verse 23, "They are new every morning, great is thy faithfulness." Ano ho? So, great is thy faithfulness. Yan po ang pamagat natin ngayong gabi. At ang ating pong tema ay celebration of God's faithfulness sa araw po ng bukas. Kaya tunay nga mga kapatid, napakabilis ng panahon sa isang taon ay na ang Panginoon ay nag-provide sa ating mga pangangailangan. Ipapakita ko po bukas kung ano yung mga ginawa ng Diyos po sa atin dito sa isang taon. At naway lahat po ng taga-Camden na nakikinig ngayon ay makarating po kayo sa araw ng bukas mga kapatid, sapagkat we will see how great is our God sa ating buhay, how His faithfulness ay nagtrabaho po sa atin at makikilala natin na tunay nga nabuhay ang Diyos na ating pinanampalatayanan at pinaglilingkuran. Kaya sabi nga ng Biblia dito sa verse 22, "It is of the Lord's mercies that we are not consumed." So yung mercies po, pag sinabi pong mercy, not getting what we deserve. Ang deserve po natin impyerno Ang deserve po natin ay destruction. Ang deserve po natin ay condemnation. Pero salamat sa Panginoon na hindi tayo na-consume, hindi pa tayo patay, hindi tayo mapahamak sa impyerno, sapagkat nga po ang Diyos ay mahabagin, maawain sa atin. Ang sabi ng Bible, because His compassion fail not. Hindi mo mababago ang nature ng Diyos na Diyos ng pag-ibig. Ano po? So hindi magbabago yun. Kahit gaano pa tayo kasama, ang Diyos ay nandun pa rin ang kanyang pag-ibig. Hindi kagaya ng tao na pagka yung taong halimbawa pinagkakatiwalaan mo at kasama mo, pag nagbago ang ugali niya sa'yo at hindi mo nagustuhan yung ginawa na, wala na. Oo, hindi na yung ganong pag-ibig ang ibibigay mo sa kanya. Pero kalain niyo po ang Diyos, alright, sabi nga ng isang statement yung isang quotation God knows the worst of us, but He loved us the most, sabi ng Biblia. Kung sino pa ang Diyos na nakakaalam ng worst sa atin, siya pa yung grabing umibig sa atin. Di ba? Pero yung tao po, pag kilala mo siya, alam mo yung mga kasamahan niya, hindi maganda, lalayo ka di ba? Pero ang Diyos, akalain mo, noong nakita niya ang kamalian natin at kasalanang ginawa natin, siya pa
ang mas umibig sa ating lubos. Kaya His compassion fail not. Okay, so merong ng kanta yung kanta na Jesus never fails, sabi ng kanta, Jesus never fail. Bakit? Kasi Diyos siya Yan ang Diyos na pinaglilingkuran natin, kapatid. Kaya nga sabi dito, every morning are new. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Kaya bawat gising po natin, sa araw-araw, pag nagising ka, ang makikita natin dapat ay yung katapatan ng Diyos, the faithfulness of God. Kasi, buhay ka pa Oo, buhay ka pa. Alam niyo po yung nabuhay ka, mas mahalaga yung kaysa pera. Yung nabuhay ka, mas mahalaga yung kaysa million or billion or trillion pesos. Yung nabuhay ka, mas mahalaga yung kaysa sasakyan mo. Oo, yung nabuhay ka, mas mahalaga yung kaysa bahay mo. Kasi anong kwenta ng ari-arian mo kung hindi ka na nabuhay, hindi ka na nagising? Kaya nga po sa bawat araw-araw na in every morning you are new, sabi dito, bakit? Kasi great is God's faithfulness. Di ba? Kaya bukas po, pag-usapan po natin yan, meron po akong ibang text dyan na gagamitin natin about the faithfulness of God sa ating pong buhay. Okay? So, yung buhay ka ngayon, God is faithful to you. Alright? Yung nag-backside ka pero may mercy at faithfulness pa rin ang Diyos sa atin. Di ba? So, napakabait po ng Panginoon. Kahit nakagawa tayo ng mga kasalanan, pero andyan pa rin ang Diyos sa atin, hindi humihiwala. Kaya alam niyo po, kinakailangan makita po natin yan, yung nature ng Diyos na yan, that He is so faithful to every one of us. If God is faithful to us, kinakailangan pong maging faithful din po tayo in any ways. Na ibinigay ng Panginoon na ministry or anuman ipinagkatiwala sa atin, time, talent, treasure, kinakailangan magamit para sa kanyang kapurihan. Tayo po manalangin, dakilang Diyos, salamat sa inyong salita, pagpalaan niyo po ito sa aming buhay. Panginoon, kayo po ang patuloy na makita namin, yung kadakilaan ninyo po, katapatan, na tunay nga, Panginoon, na lagi kayo nandyan sa amin. Sa araw-araw na nagigising po kami tuwing umaga, ay dapat ang makita po namin ang inyong faithfulness because your compassion fail not. Kaya kayo po ang mag-bless sa lahat ng nakikinig, live or replay, saan man sila naroon, ang mga taga-kandun na ay makarating po sila to celebrate your faithfulness to us here tomorrow. In Jesus' name I pray. Amen. So magandang gabi po sa ating lahat. See you po tomorrow sa ating mga services. At punta po kayo sa inyong mga churches na po. Dahil linggo bukas sa time to worship God for His faithfulness to us. Okay, so shout out Brother Clyde Manzano. Taga-Kandun yan. Nagre-review sa vegan bilang criminology graduate. Pag-pray po natin si Brother Clyde. Yun po, nag-baptize din po yan dito. Pagpalain ka ng Panginoon, Brother Clyde. At sa lahat na makikinig, nais ko pong sabihin sa inyo na ipag-pray po natin na makapasapo siya sa kanyang board exam sa darating na Pebrero next year. Mark Anthony Silak, magandang gabi Kuya Mark, dyan sa Batak City. At Palpalikong, Palungpong or Palpalikong area. Okay? So, God bless po sa lahat pa na nakikinig. Ang Panginoon magpala sa bawat isa sa atin. See you po tomorrow. God bless.